guys, good morning. This is Mamila and right now nandito ako sa Pag-ibig booth dito sa may carousel and I'm going to interview Ian. Hi Sir Ian. Good morning po. Morning. Siya yung from the Pag-ibig loan. So magtatanong tayo kasi maraming nag-inquire sa atin about Pag-ibig loan, yung mga Repossess, acquired assets. So, papaliwanag sa atin ni Sir Ian kung paano yung procedure at saan website tayo pwedeng mag-check. Morning. Meron kaming official website po. www.pagibigfund.gov.ph. Reminder lang po, ito po yung official website. Wala po kaming nakapost sa YouTube or Google or sa Facebook. Marami po kasi mga nagpapanggap scam. Kasi lahat po ng information dito sa website namin is pwedeng kopyahin. Pwede po siyang kopyahin, copy-paste, gawan. Kung sino may masasamang intention na pangit, pwede po siyang magawa. Example po, gamit ang ating cellphone, diretso lang po tayo sa atin, www.pagibigfund, type lang po natin my.gov.ph po. Oh my God. Minsan po may mga member tayo magse-search kay Google. Pag-ibig foreclose, may liligaw po kayo. May mga website siya na ibabato si Google, mga foreclose Philippines. Dahil merong official website po sa Pag-ibig, meron po ito. Para po ma-search natin yung properties through gamit ang ating cellphone, pindutin po itong menu bar, properties for sale. Reminder din po, ginawa po itong website para po sa convenience po sa ating mga member. Ito lang ang connection mo Sir, pero paano natin malalaman kung authentic kung genuine, hindi fake yung pinag-enquirean nila? Walang ibang website maliban sa Pag-ibig. Okay. Wala pong ibang dapat kakausap sa inyo kasi nasa website po, information. Importante lang po pag nagpunta sa website po namin is basahin po siya. Nandito naman po siya informative kung paano po pagsali sa bidding. Meron po tayong tatlong category po. Ito pong negotiated sale, properties for sale, auction. Ito po nandito yung mga napapaloob, yung mga properties. Nakakategorize na po na ni-acquired yan. So parang basic info lang pong mabibigay natin dito. Sir, when you say categorize, ito ba yung pagsabing lot lang, house and lot, meron po, townhouse? naka-separate po siya. Example natin, ito ang negotiated sale. Pag napunta na po tayo negotiated sale, syempre, for example, maghahanap tayo sa Laguna, Bulacan, Calabarzon. So, as per din yan, location? Opo. Okay. Pag mga Calabarzon, NCR, sakop po siya ni NCR. Pag nasa negotiated sale, hanapin lang po yung NCR. Hanggat maaari po, wag po yung scroll na mabilis. May scroll tayo, pero binabasa rin po. Meron silang hindi mapansin. Opo. Kasi minsan dire-diretso lang. Kagaya po, Davao, Naga, NCR. Pag nasa NCR na po tayo, double check po natin yung submission ng bidding. Okay, may bidding. Opo, true bidding po kasi ma'am. May bayad po ba? Wala po ma'am. Okay. Wala tayong bayad. Magsisend ka lang po ng offer. Okay, offer. Ito po yung sample batch number, period ng pasahan. Okay. Pag nakita po ito, ibig sabihin tapos na, check lang po natin nasa bandang ibaba kung mayroong updated. For example, meron po tayo ngayon 14 to 18. Batch number. Pag nakita po ito, slot na to, ingat lang po sa pag-scroll, hanapin po yung click here to download. Automatic, click here to download. Automatic na po siya magda-download sa ating PC, laptop, or mobile phone. Ayan. So yan nga si Sir Ian pinapaliwanag sa atin. Tapos ito yung form, ipakita ko lang ulit sa Ito pa inyo. yung aming parang step by step. Step by gamit ang step. PC. Example, na-download na po natin yung negotiated sale. Automatic po yan sa cellphone ninyo or PC. Marami po siya. Naka-PDF file po siya. Ito po yung invitation, submit offer to purchase. Ito po yung PETSA. Ito po yung procedure. Marin lang pong pakibasa na lang po para maunawaan.
Parang self ano po siya, ma'am. Ito po yung Self-explanatory na. Ito po yung list ng property namin. Wala po kami yung mga ibang may picture, may sample na bahay. Okay. Wala po Walang kami yun. sample na bahay. Puro files lang yan na guys. Files lang. Yung Listahan location. lang po siya. List lang siya, location. Kompleto naman po siya at nakakategorize. For example po, condominium. Nakakategorize na rin po siya. Metro Manila. Ito po yung condominium. Ito po title, floor area, minimum selling price. Ibig sabihin po, ito po yung mag-start kayo, tataasan nyo na lang yung offer nyo. Okay. Ito naman po yung salary bracket. Ng tao para ma-acquire. Po, para po pasok kayo. Okay. For example, hanap na lang po kayo dito, scroll nyo na lang. Dito sa PDF file na to, ito po yung listahan. Kanina yung pinaka page po is procedure guidelines pag saan sa bidding, listahan. Siyempre, hanapin natin requirements. Paano po ba ang requirements? Ayun, yung mga requirements Ang nila. requirements po, nandito rin po. Nasa website din po siya. Sorry po, mahaba lang po Okay ha. lang. Ito po yung checklist ng requirements. So doon na rin makikita sa Opo. website lahat. Na-download na po yon sa PDF file. Meron pa po yan. Paano po yung anong form gagamitin? Nandito na rin Nandito po. So lahat na lang po matatagpuan sa website talaga. Opo. Sir, isang last na lang na message. Ano po masasabi natin paalala natin ulit sa mga gustong bumili ng Sa mga gusto repossess? pong bumili ng property, halimbawa may nag-alok po sa inyong property, una nung i-check yung titulo. Kung individual tao po yan o private tao, verify nyo po muna yung titulo kung nakapangalan sa seller. Hindi po nakasanla dapat sa ibang tao or hindi wala pong nakapangalan na deceased. Kailangan clean title po. Kung sa acquired asset naman po, halimbawa may nakaloan yung pagbibilhan nyo, nakaloan kay pag-ibig, pupunta lang po kayo sa NCR housing po namin. Ang address po sa Building 409 Shaw Boulevard. Para po i-verify po natin yung property muna bago ninyo saluin. Kasi baka mamaya po yung pinapapasa sa inyo, pinapasalo, meron palang utang. Meron palang 2 years na hindi nabayaran. Nagbitaw na kayo, baka mamaya nadala kayo sa sales stock, nagbitaw agad kayo ng pera, tapos yung status pala na kay foreclosure namin o na kay acquired, yun po, para maiwasan, magpunta po sa aming office po.